guys! Welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. For today's video, andito ako sa Beşiktaş Meydan para mag-deliver ng aking mga paninda kasi nga di ba umuwi ako dito sa Istanbul para mag-deliver ng mga paninda ko. And pumunta ako dito kay Melfi dun sa may padalahan ng pera. Hindi ako nakapag-video dun kasi nga super busy si Inday and sobrang dami kong dala. Kung makikita nyo lang ako guys, hindi nyo ma-imagine na ako yun. Dahil ang dami ko, may backpack ako, may dalawa akong nakasukpit sa ano ko, plus mayroon pa akong yung personal bag ko. So, sobrang dami kong dala-dala kanina, kaya hindi ako nakakapag-vlog and video. And also, very limited lang yung pag-vlog ko kasi nga, yung aking charge ay kukunti na lang and hindi ko nadala yung aking power bank. And malayo-layo pa ang aking pupuntahan today kasi nga uuwi ako ng probinsya by afternoon. So nagmamadali ako and nandito na nga ako sa ferry papuntang Üsküdar and imimit ko pala doon si Evelyn kasi nga itong si Evelyn sasama na naman sa akin sa probinsya. Ewan ko pa naman dito kay Evelyn kung bakit gustong-gusto niyang pumupunta sa probinsya sa amin, sa probinsya namin. Kasi nga guys, wala naman doong ibang ganap, walang kaganapan doon kundi maglalakad ka lang sa seaside or magtambay ka lang sa cafe and wala nang iba kasi wala dong pasyalan. Pero ayun nga, kung galing ka naman talaga sa big city and ayaw mo nang magulo or sa mga crowded na places, mas maganda talagang pumunta ka dito sa may banda sa amin kasi very quiet lang siya. And ayan na nga, nagkita na kami. Papunta kami ng Autogar or doon sa bus stop para abangan namin yung bus namin doon. And hindi pa kami nang bili ng ticket kasi nga sa online hindi naman talaga exactly na sinasabi na wala dito pala silang bus or hindi pala dito humihinto yung mga malalaking bus. Mayroon lang sila dito mga service papunta doon sa Umarani, Dodolo. Yun lang pala yung malaking hintuan ng mga bus sa Autogar. And sobrang aga namin dumating dito kasi nga ang akala ko yung binili kong ticket is kunyari bumili ako ng ticket na alas 3 and dumating kami dito alas 2. So hindi pala yun, yung pala ang alis ng service papuntang Dudulog. Kung alam ko na. So guys, dito kami ngayon sa Üsküdar. Naghahantay kami ng aming aking bus shuttle papuntang Dudulog. Sana yung headset ko eh. Ayan, hinahanap ko sana yung aking microphone pero hindi ko na naman alam kung nasan yung microphone ko guys. Anyways, dito kami ngayon sa Üsküdar. So bumili kasi ako ng ticket online. Sa online kasi, hindi nila sinusulat or hindi nakalagay doon kung yung ticket mo is, yun na ba yun, yung dito. Basta, option dito, yung place, dito sa may Harim, Harim Autogar. Yung pala, hindi naman pupunta dito yung mga bus, papunta dito. Yung mga bus na mga malalaki, pang malayuan ba. Parang doon pala lahat yun sa dudulo. So ngayon, natuto na ako, alam ko na ngayon. Dati kasi ang akala ko pupunta dito kasi nakalagay doon nakaturo. Yung pala service lang yun nandito tapos pupunta kayo doon sa dudulo mismo. If I know na ganun, sana nag-direct na akong doon pumunta. Hay nako. Anyways, nag-wait tuloy kami dito ng sayang yung oras ko, 2 oras. Alam nyo ba na ang aga-aga ko nagising, 5 o'clock gising na ako para lang mag-deliver ng mga produkto ko, yung mga paninda ko para lang maibigay ko na sa mga may-ari dahil sobrang tagal na sa akin. Sobrang tagal sa custom guys. Inabot na siya ng 1 buwan na nandoon. So, kung makukuha within this week ay ibabalik nila sa sa China, sa pinagkuhanan ko, sa nag-supply sa atin. Kaya, yun lang talaga yung sinadya ko. And ngayon, first time ko talagang iniwan si Leila sa probinsya na mag-isa na wala. Nag-aalala ako sa kanya dahil hindi ko siya kumakain, hindi siya kumakain ng maayos, kumain siya, tumulog siya. Ang kagandahan kasi sa kanya, nasa school siya for 2 hours, ganyan sa school. Maganda naman kasi kumakain naman siya sa school, napapagod siya. So, ewan ko lang kung natulog siya ngayon. Hindi ko siya tinatawagan kasi pag nakausap ko siya, tinawagan ko siya, umiiyak siya kasi kanong umaga guys. Tinawagan ko, umiiyak siya.
So yun yung ganap sa buhay ko, sobrang daming ganap ngayong araw na to, super busy. And ngayon ko lang naramdaman yung pagod ko sa buhay, no. Wala akong tulog niya na, oh. 'Di ba? Yung eye bags. Yung eye bags ko na hindi nawawala everyday nandiyan. So yun guys, sa mga nagtatanong, sa mga walang idea na malayuan ng mga bus, service lang pala yun nandito sa Auscular. And then lahat ng mga bus nandoon sa dudulo, Maranye or Atashihir. Parang gitnaan na siya, Atashihir at Maranye. Anyways, kasama ko pala si Evelyn. Ayan po yung walang sawang pumupunta sa amin sa probinsya. Kasi malapit lang kasi yung Ereğli dito sa Istanbul, 3 hours kung nakasasakyan. Pag naman nakabas, habutin ka rin naman ng siyam-siyam din. Diba? First time ko guys na parang nagbas ako parang 2017 pa, last na bus ko. Ngayon na lang ulit ako naka-experience na mag-bus ng malayo. Ang sakit sa puwet. Grabe. Pero maganda naman yung bus kasi nga nag-o-offer sila doon ng unlimited na drinks. Kaya lang kung iinumin at tatanggapin mo lahat yun, iihi ka ng iihi. Yun naman ang problema. Anyways, paalis na kami yung aming service. Malapit na. O, diba? May mga ganyan pa. Para kang nasa, Parang nasa plane tayo, besh. Spot ko para makapag-video ako ng maayos. Sabi ni Sergeant, oh my God, your bus is so nice. First time. Andito na kami ngayon sa loob ng aming bus papuntang Ereğli. 3 hours lang naman yan, pero kapag nakabus ka, 4 hours to 5 hours. Depende dun sa driver kung gaano siya kabilis mag-drive. Pero sabi ni Ama ni Evelyn, since nakapunta na kasi siya sa amin one time, mas mabilis daw pagpapunta doon, and papunta naman ng Istanbul is mabagal. So, hindi natin alam kung totoo ba yan. So, let's see na lang. Tingnan nyo ang aming view, and super nakahanap ako ng magandang spot dito sa aming pwesto kasi ang pinili kong upuan ay mismo dun sa unahan sa tabi ng driver. Kaya kasi plano ko talagang mag-vlog or mag-video dito. Kasi nga first time ko talaga dito sa bus. Parang nakapag-bus ako one time noong papunta ako ng Sakarya. Malapit-lapit naman yun from Istanbul. Parang 1 hour to 2 hours lamang. Kasi nga noong mga time na yun is nagpapa-implant ako ng ngipin. And alam niyo naman kapag nagpa-implant kayo ng ngipin, sobrang tagal niyan. Maraming proseso and pabalik-balik kayo sa clinic. So, ayan. Actually, hindi masyadong marami pa lang stop ng bus namin kasi parang ang dadaan na lang naman namin is yung sa may Smith, tapos sa may Dolce, and then Kocaeli, Alaple, and then sa amin na Ereğli. Sobrang lapit lang guys, hindi naman kayo talagang maboboring sa bus, and marami din silang ino-offer ng mga drinks. Kaya lang tumatanggi na talaga kami sa drinks kasi nga ayaw naming umihi. Anyways, fast forward na nga tayo. So this is the second day. Pumunta kami pala dito sa village, dito sa may malaking bahay nila Biyanan para mag-harvest ng mga tanim na tomato, mga pepper and pipino, marami pang iba. Actually, may mga corn pa yan, pero maagang nag-harvest sila ng corn, and wala nang kaming corn ngayon. So, may mga talong, may mga maydonos or parsley. Sarap lang kasi kapag ganitong may garden. And next year, magpapatanim pala ako ng ampalaya kay Biyanan. Kasi nga, hindi talaga ako nakakabuhay ng mga ganito. Kaya, sa next year, magpapatanim ako kay Biyanan ng ampalaya. Hingi ako ng buto kay Sulen. So, siya ang pagtatanimin ko dito para may harvestin kami next year ng mga ampalaya. And, tsaka gusto ko yung kalabasa. So, itatry namin itanim dito. Since malaki naman tong garden ni Biyanan. So, para next year, may maha-harvest kami dito. And, isasama ko dito sila Sulen and si Sasha kung gusto nila. Kung malaki na yung baby niya. Para mag-harvest kaming 3 dito. Anyways, ayan, enjoy. And si Evelyn naman mukhang nag-enjoy siya doon. Yasab o kain siya ng kain ng bell pepper dito. And yung yung green pepper na sobrang lutong niya and sobrang sarap na walang kaanghang-anghang. So, kailangan pala nakasuot kayo ng ganito kasi nga sobrang kati and maraming mosquito ditong kakagating kayo talaga dito. And makati yung mga halaman, and meron din siyang lang ditong mga iba pa kasing mga tanim. Hindi ko alam kung ano mga tawag yung iba. So, ang nagpo-focus lang talaga ako dito is yung sa tomato. Ayan guys, enjoy watching. Tingnan nyo naman ang sasarap, and
wala kaming ginawa kundi lutuin ng mga tomato kasi healthy at ang tomato ay hindi kami bumibili. Masarap lang talaga kapag may mga ganitong garden and taniman, may mga lupain, mga ganyan. So, hindi mo na kailangan bumili. Instead of bumili ka, sobrang mahal yan, guys. Alright guys, that's the end of our video for today. Thank you so much for watching. I see you in my next vlog. Bye-bye. Have a good day. Anne önceden domates yok değil mi? Domatesimiz olmadı. Olmadı. Bize yılca diyor ki şu evdeki. Yanımızda değil, onun yanındaki evdeki verdi. Biz yoktuk, İstanbul'daydık. Kendine aldıklarını bize dikmişler. Bize aldı. Karışmış. O güzel değil. Onun yanında var galiba. Tingnan nyo guys ha. O biber tatlı mı anne? Biberler genellikle tatlı. Şöyle iki elle tutun. Kırılıyor. Ito po yung garden. Tatlı mı? Tatlı. Sili. Ating second batch. Ang lulutong nitong mga ano to cucumber. Sobrang lulutong. Grabing lulutong. Ito yung mga cucumber nila. Oh, diba? Oh. Andito pa. Marami dito eh. Sayang naman kung hindi nyo ma-harvest guys. Nung last year wala ito eh. Hindi sila masyadong tumubo. Last year ito okay ngayon. Ayan. Dami.